ang pagpirma ng kontrata para sa Combat Management System, TMS, at Tactical Data Link, TDL, ng karagdagang 2 bagong HDF-3200 frigate ay patuloy na binibigyang diin bilang isa sa pinakamahalagang hakbang sa kasalukuyang yugto ng modernisasyon ng Philippine Navy. Ang pag-unlad na ito ay malinaw na nagpapakita na ang proyekto ay hindi na lamang nasa antas ng pagpaplano, kundi aktual ng gumagalaw patungo sa mas mabilis at mas konkretong implementasyon. Para sa maraming tagamasid sa sektor ng depensa, ito ay isang positibong senyales na ang mga aral mula sa mga naunang acquisition program ay unti-unti nang naisasalin sa mas epesyenteng proseso. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source na may kaalaman sa detalye ng programa, may malaking posibilidad na matapos ang konstruksyon ng ikatlong 3,200 toneladang frigate ng Philippine Navy sa loob ng taong 2026. Ang ganitong target na schedule kung matutupad ay maglalagay sa Pilipinas sa mas magandang posisyon kumpara sa inaasahang timeline noong unang inilunsad ang proyekto. Ipinapakita rin nito ang kumpiyansa ng shipbuilder at ng end user na matutugunan ang mga teknikal na kinakailangan at maiwasan ang mga pagkaantala na karaniwang nararanasan sa malalaking defense procurement projects. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit inaasahang mapapabilis ang konstruksyon ay ang maagang pag-finalize ng CMS at TDL. Ang mga sistemang ito ang nagsisilbing sentro ng command, control at communications ng isang modernong frigate. Dito pinagsasama-sama ang impormasyon mula sa iba't ibang sensors gaya ng radar, sonar, electro-optical systems at electronic warfare suites, at dito rin kinokontrol ang paggamit ng mga sandata. Sa pamamagitan ng maagang integrasyon ng mga sistemang ito, mas nagiging maayos ang kabuuang disenyo ng barko at nababawasan ang panganib ng major modification sa huling yugto ng konstruksyon. Ang HDF-3200 frigates ay inaasahang magiging mas may kakayahan at mas flexible kumpara sa mga naunang barko ng Philippine Navy. Bilang 3,200 toneladang multi-role surface combatants, ang mga ito ay idinisenyo upang magsagawa ng malawak na hanay ng misyon mula sa high-intensity combat operations hanggang sa routine patrols at humanitarian assistance and disaster response. Ang mas malaking displacement at modernong arkitektura ng barko ay nagbibigay daan sa pagdadala ng mas advanced na armas, mas sopistikadong sensors, at mas mahabang endurance sa dagat na mahalaga para sa isang bansang may malawak na maritime domain tulad ng Pilipinas. Bukod sa pisikal na kakayahan ng mga barko, ang integrasyon ng advanced CMS at TDL ay may malaking epekto sa paraan ng operasyon ng Philippine Navy. Sa pamamagitan ng network-centric capabilities, mas napapabilis ang pagpapalitan ng impormasyon sa pagitan ng mga barko, eroplano at command center sa lupa. Ito ay nagbibigay ng mas malinaw na situational awareness at mas mabilis na decision-making na kritikal sa modernong maritime security environment. Higit pa rito, pinapahusay din ito ang interoperability sa mga kaalyadong bansa, lalo na sa mga joint at combined exercises at operations sa rehiyon. Sa estratehikong pananaw, ang mas maagang pagkumpleto ng ikatlong frigate ay direktang sumusuporta sa mga layunin ng Revised AFP Modernization Program. Ang programang ito ay naglalayong punan ang mga kakulangan sa kakayahan ng sandatahang lakas at bumuo ng isang mas credible at deterrent posture. Ang pagkakaroon ng mas maraming modernong frigate sa mas maikling panahon ay magbibigay sa Philippine Navy ng mas matibay na kakayahang magbantay, magdepensa at tumugon sa iba't ibang hamon sa karagatan, mula sa tradisyonal na banta hanggang sa mga isyu tulad ng illegal fishing, smuggling at disaster response.
Mayroon ding mas malalim na implikasyon ang pag-usad ng HDF 3200 program sa aspeto ng institutional development ng Philippine Navy. Ang mas maagang delivery ng mga barko ay nangangahulugan ng mas maagang pagsisimula ng masinsinang training ng mga tauhan, pag-develop ng bagong doctrines, at pag-aangkop ng organizational structure sa paggamit ng mas advanced na teknolohiya. Sa ganitong paraan, hindi lamang kagamitan ang nade-develop, kundi pati ang human capital at operational culture ng hukbong dagat. Sa kabuuan, ang pagpirma ng kontrata para sa CMS at TDL ng karagdagang dalawang HDF 3200 frigates ay isang malinaw at positibong indikasyon ng seryosong pagtutok ng Pilipinas sa pagpapalakas ng kakayahang pandagat. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang momentum at mapananatili ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng lahat ng sangkot na partido, malaki ang posibilidad na mas maagang makakamit ng Philippine Navy ang isang mas moderno, mas handa at mas epektibong surface fleet, isang mahalagang hakbang tungo sa mas matatag na pambansang depensa at mas ligtas na maritime domain para sa bansa.